po ba itong mga konsel na to? George, sandali lang. Ikaw na nga ang nagsabing hindi po pwedeng magkaroon ng dalawang resolusyon sa isang number lang. Kahit ano pang pagpapatuloy ang sabihin mo na pinag-usapan nyo o hindi po pwedeng maging dalawa. Huwag mo kaming lulukuhin dito. Hindi po pwedeng maging dalawa ang pangalan ng isang tao. Hindi pwedeng magkaroon ng dalawang resolusyon sa isang numero. Maliwanag yon. Kahit maghapon pa tayo magdebate rito, sabihin mo na ito'y pinatibayan ni ganito, ni ganyan, hindi pwedeng mangyari. Kahit kailan hindi pwede. Kaya kita tinatanong isa lang ang tama dito. Isa lang ang totoo at actual na resolution dito. Yung isa, obviously, peke. Mr. Chair, with the Honorable Maculet. Yes, Chairman ako. In the last hearing, yun din po yung averment ni Mr. Carino. Ang problema, yung mga sangguniang members, they denied it. Hindi ba tama yun? Opo, I heard they were... Yes. So, sino ngayon sa inyo nagsasabi ng totoo? Ikaw o yung sanggunian? Dahil itong resolutions naman na ito, dumadaan sa sanggunian So, that is the issue, Mr. Chair. Anyway, just short manifestation with regards to the answer of Mr. Canio. Kung tanungin mo, mas maniwala ako sa Sanggunian because all the documents to the Secretary of Sanggunian emanates from the Sanggunian mismo. At dininay nila noong nakarang hearing. And Mr. Chairman, in addition, I think this resolution, reclassifying land from agricultural to industrial is a fake resolution. You know why? Because you cannot convert an agricultural to a industrial through a resolution. It should be an ordinance. Kaya itong resolution nyo, converting that, is a wrong resolution. Kaya ito yung fake. And we have to remind you again, Mr. Carino. Again, you're starting to lie. Baka on second time, makulong ka na naman dito. So, we have to remind you to be truthful. Thank you, Chairman Dan. Congressman May I Marcoleta. proceed, Mr. Chair? Proceed. Secretary, sa isang number ng resolution, number 20-019, pwede bang dalawa ang subject matter sa isang resolution? Parehong 20-019, yung isa is application of loan from Development Bank of the Philippines, yung isa, resolution reclassifying so many number of titles. Pwede ba yun, Secretary? Hindi pwede. Supposedly po, hindi po pwede. Hindi pwede talaga. Opo. Isa lang ang dapat na tunay dito. Hindi pwedeng parehong tunay itong dalawang resolution covered by one and single resolution. Tama. Tama po. So isa rito ay peke. Tama? Sir, may I just say this, sir? Hindi nga, halimbawa, ikaw, ang pangalan mo ay George Carino. Hindi ka rin naman pwedeng Rodante Marcoleta at the same time. Kasi pag ginamit mo yung pangalan ko, peke ka. Tama? So, Correct, sir. isa dito ang peke. Alin dito ang peke? Yung resolution authorizing the Municipal Mayor, Honorable Abundio S. Ponsalan Jr. to inquire for the application of loan from Development of Bank of the Philippines, o yung resolution reclassifying land from agricultural to industrial and other uses covered by transfer, certificate of titles, blah, 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 blah. Isa lang ang dapat na tunay dito. Sabi nga ni Dan kanina, ako rin ayaw kung bumalik ka uli dun sa detention. Sabihin mo na yung totoo. Sir, as far as the Peki itong reclassification sapagkat dito humingi pa kayo ng 5 million. We can prove that. Merong humingi ng 5 million. Cash. Yung isa is covered by BDO check number 963517 dated March 15, 2020. 2.5 million. Yung isang cash is 2.5 million for a total of 5 million pesos. Wala naman ganito. Di ba? So, Mr. Chair, parang hindi ka na pumunta. Baka bumalik ka. Sir, Alin ang peki dito? Sir, as I said earlier po, with all due respect, Your Honor, yan po ay naka-reflect po sa minutes ko yan, sir. Naka-reflect nga, dalawa eh. Kung tinatanong ko ngayon sa iyo para matapos tayo, alin dito sa dalawa ang peke? Yung sa land bank o yung reclassification? Kasi yung mga kasama mo are denying the reclassification. Yung sa land bank, hindi nila dinideny. So I'm leading you to the correct question, to the correct answer for you to avoid the second detention.
Ano ang peke? Mr. Carino, we will be reminding you, no? Again, temporary chairman ako ngayon. Wala si Chairman Paduano. If you lie, we will be compelled to cite you in contempt again. Gagawa lang kayo ng resolusyon, ng peking resolusyon, mali pa. Andito may mga si Congressman Johnny Pimentel, governor yan dati. Dati akong mayor. Naging vice governor ako. Hindi kami gumagawa ng conversion or reclassification na using resolution. Never. Kaya itong ginawa nyo, halatang-halatang peke. Now, again, reminder, andito na naman si Congressman Marcoleta. Kanina ka pa nagsisinungaling. And we will be compelled, Binibigyan natin ng time na, ano, so, nani yung peke, Kenny? Kapampangan naman, bakit kami kaintindi? Sir, sasabihan ko din po kayo na Sabihan mo na yung totoo, baka nito, sir, hanggang pong yung temporary presiding officer din, sir. In fact, sir, maka-file niya po yan. Atin niya pong affidavit Secretary George, hindi po pwedeng dalawa ang isang number ng resolusyon. Hindi pwede. Walang ganun. So kapag ka dalawa ang nilalaman ng isang number, ang isa ay peke. Yun lang. Kung tanong sa'yo, alin dito sa dalawa ang peke? Yung sa land bank o yung sa reclassification? Hindi pwedeng parehong tama ito eh. Respectfully, Your Honor, ako lang po ay nagsasalita base dun po sa records ng... Naniniwala ka ba na hindi po pwedeng maging dalawa sa isang number ng resolusyon? Sinabi mo kanina, opo. Opo, sir. Opo. Hindi nga pwede. Ngayon ito naging dalawa. Kaya ang tanong ko, isa rito peke. Alin dito yung peke? Sir, I'm sorry, sir. Ako po ay nagsasalita lamang base dun sa nakatago po sa opisina ko. Sir, yan po ay sinabmit ko na po sa secretariat, sir, na mayroon pong approve po yung dalawang yan, sir. Respectfully, sir, yun po ang talagang nangyari. And I'm sorry, sir, I just have to maintain yung naka-reflect po sa minutes ko, sir. Yun po, hindi po ako nagsisinungaling. Last time, sir, when you heard my motion for reconsideration, I made a commitment that I will not lie. And so that's what I am doing, sir. Hindi po ako nagsisinungaling dito. Kung ano lang po ang sinasabi ng record ko, yun po ay in-approve ng council yan, sir. Honestly, sir, Secretary George, ibig mo sabihin kung mo naka-reflect sa minutes, totoo na? Pwede mo isulat naman na nandun sa minutes eh. Ibig ba sabihin, naging totoo yung dalawang resolution sa iisang number? Dahil nakaminota sa minutes ninyo, ganun ba ibig mo sabihin? Yan pong minutes, sir, in the Huwag mong sasabihin yung minutes mo. Pwedeng ilagay nga doon na dalawa. Kaninang tinanong ko sa iyo, pwede bang maging dalawa ang pangalan ng isang tao? Hindi pwede. Ang isa'y peke. Tama o hindi? Tama po, sir. Okay. Hindi po pwedeng maging dalawa sa isang number ang resolution. Tama rin, sinabi mo. Alin dito yung peke? Yun lang ang tinatanong ko eh. Sir, I'm sorry, sir, talaga pong babalik ka doon. Ang sasabihin ko lang po kung ano yung... Hindi ba totoo na hiningan ninyo yung nag-grant ng 5 million pesos? We can prove that anytime. Sir, wala po akong alam doon. Wala po akong alam doon sa paghingi ng 5 million, sir. I'm just an SB secretary, sir. Hindi po ako gumagawa ng... ang ginagawa ko lang po kung ano ang sinasabi ng batas sa local government code that I will attend meetings and take proceedings of minutes of the proceedings, Your Honor. Babalikan ka namin mamaya. Mr. Chair, before Okay. we leave the issue of the two before- resolution, Before I acknowledge Chairman Akop, let me acknowledge the presence of Congressman Jojo Lara, representing 3rd District of Cagayan. Please proceed, Chairman Akop. si Mr. Carino, very consistent naman siya in his averments. In the last hearing, sinabi rin niya yung sinasabi niya ngayon. He's standing on his ground. But there was a question then, is Vice Mayor Santos present? Vice. Yes. And is Councilor Randy Flores present? Yes, Your Honor. In the last hearing, nagkontrahan kayo eh. Tatlo kayo, nagkontrahan kayo ng statement. The SB Secretary, Councilor Randy Flores, and Vice Mayor Santos. Please correct me if I'm wrong.
Ang sabi ni Mr. Carino, that both resolutions, dalawa yung resolution talaga eh. 20-019 dated February 20 at saka 20-019 dated March 10. Tama po ba, Vice Mayor? Opo. Opo. Councilor Randy Flores, tama po ba yun? Pardon, please. I beg your pardon? Pakiulit po yung tanong. Ang sabi ni Mr. Carino sa last hearing ay dalawa ang resolution na lumusot pero iisang numero, iba ang date. Resolution number 20-019 dated February 20 and resolution number 20-019 dated March 10. Di po ba? At sabi ni Mr. Carino dun sa last hearing, totoo po yun. Authentic yung resolutions na yon. Pero kayo po, si Vice Mayor Santos, nung sinabi nyo na hindi po authentic yung isa doon, kinontra ni Vice Mayor Santos. Tama po ba? Yun pong ano Yun ang nasa records ng hearing, minutes nung last hearing. Yun po yung statement ninyo. Opo, yung pong isa hindi namin tinakel. Yung sa Vice Mayor classification. Vice Mayor Reyes, Santos, you stated otherwise. Ang sabi ninyo, kinontra ninyo yung claim ni Councilor Randy Flores. Kaya tatlo kayo, hindi nag-uuma lahat ng statement nyo, pero lahat, yung dalawang resolution na yun, dumaan sa inyo. Tatlo. Jadi, kung magpapakontempt si Honorable Marcoleta, tatlo kayong iko-contempt. Kasi tatlo kayong nagsasabi ng hindi katotohanan. That is the status insofar as these two resolutions are concerned, Mr. Chair. Kaya yung tatlo nagsisinungaling. Well, in fact, it's not only three, no? During that last hearing. Nandito kayong si Councilor Pineda. Yes, Your Honor. What is your position during the last hearing? Ito pong to inquire loan po from Land Bank of the Philippines po. Ito yung totoo po na tinakal namin po sa Sangguniang. So yung reclassification na reso, wala, hindi nangyari. Hindi po nangyari. Thank you. How about Vergara? Councilor Vergara? Is Councilor Vergara present? Absent. Comsec is direct. Mr. Chair. Excuse me. So, dalawa na po. But in the previous hearing, tatlong konsyal. Ang sabi na ang tunay na reso, yung giving authority for the mayor to inquire. Yung question ng reclassification, yun yung hindi nangyari sa Sangguniang. Balikan ko lang si Vice. Vice, are you still standing with your previous? Baka nakalimutan mo lang. So, are you still standing? Talagang dalawa? Yung dalawa pong resolution yon, dalawang magkaparehas yung number. And ang tinatanong ko ngayon, are you still refuting the statement of your councilor during the time that there is no such thing as resolution to reclassify? Yun na po, yes or no? Are you still standing with your position? Yes po. Na may reclassification? Yes po, Your Honor. In fact, as stated by Chairman Dan, mali nga po eh. Kasi yung reclassification is an ordinance, while resolution is just sentiment of the council. Your Honor, kapag po kasi sa sa practice po namin doon, kapag nasa club na po siya, parang re-reconfirm po namin yung... Hindi nga eh. Hindi nga eh. Ordinansa dapat. Kaya nga ako, naniniwala ako baka ikaw confused ka or whatever. O nakalimutan mo lang. Ako naniniwala ako doon sa posisyon ng mga konsyal. Alam bakit? Kasi yung reso to inquire, kailangan. Pero yung question ng reclassification, ordinance dapat. That time po kasi, Your Honor, I was the presiding officer. Kaya nga eh. Ako. Yun nga sinasabi ko eh. So pinanindigan mo na dalawa. Abay. So medyo matagal na po yun, kaya hindi ko na po matandaan kasi madami po silang ginawang mga... So pwedeng nagkamali ka.
Possible po, opo. Ay kayo, councilors, pwede bang nagkamali din kayo? Hindi po, Your Honor. Mr. Chair, if I may lang. For the record. One thing, Mr. Chairman. Hindi, sandali. Okay. Tapusin mo muna ako bago pumasok. Yung isa pang konsyal. Hindi po. Hindi. Oh. Okay. So, at least kayo yung position ni Vice, maaring nagkamali siya. Yung mga councilors, hindi nagkamali. Please, proceed. Because I still remember, Mr. Councilor Randy Flores, you mentioned in the last hearing that these signatures that was signed by the members of the Sangguniang Bayan were attached to the two resolution na hindi naman kasama doon yung resolution reclassifying the agriculture to industrial. Am I right? Right, sir. Ayun. So in other words, talagang hindi na pag-usapan yung resolution na yon. As a matter of fact, talagang napakasimple nito, Vice Mayor, no? It is our duty, it's our responsibility, it's our position that we run to. Doon kayo tumakbo gumawa ng mga batas, ordinansa. At alam natin, kapag batas, ordinansa, kapag resolution, kahilingan lang yun Alam naman natin lahat yan, tayo mambabatas Basic yan. Tapos sasabihin nyo na hindi nyo alam at nagkamali kayo? That's impossible. We are all legislators. And we know the difference between resolution and ordinance. As a matter of fact, ang katotohanan dito, isiningit nyo lamang, ginawa nyo parehong resolution para hindi halata yung fake resolution. Yun ang katotohanan dyan. At Vice Mayor, wag kang magdahilan na nagkamali ka. Sana hindi na kayo tumakbo ng konsehal. Sana hindi na kayo tumakbo ng Vice Mayor. Kung hindi nyo alam ang inyong responsibilidad. Thank you, Chairman Dan. May I now proceed, Mr. Chair? It's a different issue. Hindi, di pa ako tapos. Hindi ka pa tapos. Please So, proceed. last chance, kasama ka na, Vice Mayor? Santos. Vice Mayor Santos, kasi may involved na pera rito 5 million pesos Ikaw ba naniniwala na ang isang resolution number ay hindi maglaman ng dalawang magkaibang resolution? Siyempre po, hindi po. So, ganyan din ang paniwala ni Secretary George Carino. Ganun din ang paniwala ng lahat. Sapagkat ang isang resolution lamang, ang isang number ay doon nakakapit. Hindi pwedeng dalawa. Ang ibig sabihin nun, pagka dalawa, obviously yung isa peke. Yun ang tinatanong ko. Last chance. Ikaw, maring sabi mo, nagkamali ka. Pero nung nakaraan, parang tumitindig ka na hindi mali. Pero ngayon, inaamin mo ba na hindi po pwedeng maging dalawa sa isang number lang ng resolution? Yes po. Okay. Ngayon, last chance. Alin dito yung peke? Yung resolution inquiring the loan from Land Bank o yung resolution reclassifying several titles of lands? Isa lang. Alin ang peke? Para sa inyong dalawa. Kung hindi, magmo-motion ako. Siguro po yung iniisip ko po nito, yung siyempre, ano po yung mga konsyal, talagang... Yung dalawang konsyal, matatag ang paninindigan nila. Kayong dalawa na lang ang alanganin. Kaya kayo, sinisiguro ko na kandidato uli ng pagpunta doon sa detention. Pero binibigyan namin kayo ng pagkakataon. Alin ang peke? Ako po, maaaring yung reclassification. Oh. Secretary George. Sir, I just want to inform you na si Vice Mayor po, dahil nakasamba po itong kasong to, sir, ano po? Ang tinatanong ko, alin ang peke? Si peke, si Vice Mayor? Sir, let me just... Hindi, no, pabayaan mo na yung mga premises na yan. Mayroon po, Alin ang peke? mayroon pong affidavit, sir, may I just say this, sir. May affidavit po si Julie Notarized, si Vice Mayor, na pinatutunayan niya rin as presiding officer. Pabayaan mo na yung affidavit niya. Ikaw ang tinatanong ko ngayon, alin ang peke? Kahit na 1,000 affidavit ang magsasabi na totoo yun, hindi po pwedeng ang magkaroon ng dalawa sa isang number ng resolusyon. Sir, I'm sorry, sir. Huwag tayong maglokohan dito para madali tayo. Alin ang peke? Sir, I'm sorry, I stand with the records of the council, sir po. Yun po ang... So parehong totoo yun? Opo, sir. As far as the records of the council is concerned. O mayroon bang gusto mag-ano rito? Mag-motion na? Sir, I made a commitment na hindi po ako magsisinungaling during the Kaya nga ang tinatanong Sir, ko sa'yo, huwag kang magsinungaling na. Hindi po ako O, nagsisinungaling. hindi po pwedeng dalawang totoo sa isang number. Ikaw na nga nagsabi, isa doon ay peke. Tama o hindi? Mr. Chair, may I move to start this
Hindi pwedeng dalawa ang totoo dito, isa lang ang totoo. Ngayon, naging dalawa, necessarily, isa ang peke. At tinatanong ko sa iyo ngayon, alin dito yung peke? Ang sabi ni Vice Mayor, yung reclassification. Ikaw, Sir, kailangan niyo pong marinig to, ano? Si Vice Mayor po, mayroon siyang affidavit attesting to the fact that it was duly approved. I can submit that affidavit, sir. wala na, academic na siya nga nagsabi na yun ang peke eh. Duly notarized po to, sir. Hindi ba na? Sinabi niya na, maring nagkamali siya nga eh. Paano po yung, sir, hindi po ako nagigas. Sa court yan, sa court. At ano po, opo, sa court. Mayroon pong administrative case dito, sir, eh. Pending before the Sangguniang Panlalawigan. Ang banggit po doon sa affidavit ni Vice Mayor na it was duly approved as presiding officer, sir. And my answer is in alignment with that, sir. Hindi po ako nagsisinungaling dito. Mr. Chairman, dahil po natin dapat pag-usapan bang ibang issue and we are wasting our time with this person. Ikaw, ilang taong ka na naging SB Secretary? Since 2016 po. Oh, ang tagal mo ng SB Secretary, hindi mo naman difference between resolution and ordinance? Sir, yun po ang... Dapat alam mo ang difference ng resolution at ordinance. Sa pagtanggap mo ng dalawang resolusyon, sa iyo bilang ikaw ay SB Secretary, doon pa lang nagkamali ka na and now you're insisting on lying. And may I move, Mr. Chairman, because we cite this person in contempt. I object, Mr. Chair. Respectfully, Your Honors. Yun po kasi yung... Sir, Nagmumove ka, hindi mag-object ako. Sandali. SB Secretary. Hintay mo muna na ma-recognize ka, please. Thank you. So, there's a motion by Congressman Dan Fernandez, Chairman Dan, and it was objected by Chairman Ako. Chairman Ako, can you explain why you objected the motion of Chairman Dan? Simply because, Mr. Chair, we haven't really determined kung sino po ang nagsisinungaling eh. Di po ba? We haven't determined who really is lying. Hindi ba't sinabi ko kanina na dapat yung tatlo na nagsasabi nung last hearing na nagko-kontra-kontra, sino kayo na naglalay doon sa tatlong yun? Magkakaibang sinasabi. Hindi ba dapat ang ipanis natin eh yung nagsisinungaling talaga? Have we determined who among these three are lying? Dali lang. Dan, Chairman Ako. Yes. Do you want to... Mr. Chair, mukhang naglinaw na. Yung dalawa matatag. Si Vice Mayor, mukhang iniisip niya na nagkamali nga siya ng appreciation at sinasabi niya kanina na yung peke ay yung reclassification. Ang natitira na lang yung SB Secretary. SB George, ito yung gusto ko sabihin sa'yo. Do not rely on the affidavits of the Vice Mayor or whosoever. Ang tinatanong ko, ikaw, your personal appreciation on these two resolutions, nandun ka eh. Wala ka ba sariling isip? Bakit ka nagre-rely sa affidavit ni ano yan? Santos? Ikaw ang tinatanong ko dahil nandun ka. Sabi nung dalawang matatagang paninindigan, hindi po namin pinag-usapan yan. Wala po yan sa kakalendar namin. Bakit ka nagre-rely sa kanya? Ikaw ang tinatanong ko. Hindi po pwedeng magkaroon ng dalawang resolution sa isang numero. In your own personal assessment and appreciation of all the factors involved in this, alin dito ang peke? Last chance. Sir, respectfully, sir, ako po, nung pinag-usapan po, personally, I was there. In fact, yung mga staff ko po, sila... Alin nga yung peke dito sa dalawa? Sir, as far as the office is concerned, and as far as what I... Hindi ninyo pinag-usapan ito sang-ayon doon sa dalawang konsihal. Ako po, sir... Ibig mo sabihin, pinag-usapan ninyo to? Yes, sir, matatag ko pong binabanggit sa inyo na ako din po matatag ang posisyon ko dahil I was present when that resolution was enacted by the council. Mayroon po silang, I have to divulge this, sir. Mayroon po silang dahilan dito eh. Alam niyo po ba, itong mga konsyal na to... George, sandali lang. Ikaw na nga ang nagsabing hindi po pwedeng magkaroon ng dalawang resolusyon sa isang number lang. Kahit ano pang pagpapatunoy ang sabihin mo na pinag-usapan nyo o hindi, hindi po pwedeng maging dalawa. Huwag mo kaming lulukuhin dito. Hindi po pwedeng maging dalawa ang pangalan ng isang tao. Hindi pwedeng magkaroon ng dalawang resolusyon sa isang numero. Maliwanag yon. Kahit maghapon pa tayo magdebate rito, sabihin mo na ito'y pinatibayan ni ganito, ni ganyan, hindi pwedeng mangyari. Kahit kailan hindi pwede. Kaya kita tinatanong eh. Isa lang ang tama dito. Isa lang ang totoo at actual na resolution dito. Yung isa, obviously, peke. Wala nang dapat pagtalunan dito eh. Kaya tinatanong ko, on your own personal capacity, binibigyan kita ng last chance. Alin dito yung peke? Sir, hindi pwedeng maging dalawa totoo. Judgment mo daw. Tinatanong.
Just like the answer of Huwag mo ko sisisihin dito. Ha? Sinabi ko na sa'yo. Hindi pwedeng maging dalawa ang totoo. Isa lang. Yan, sir, Your Honor. Yan, po. Oh, ano peke? Alin dito? Chairman, Congressman Akop, before you reply, what's the pleasure of Congressman Akop? Mr. Chair, I would just like to appraise Mr. Carino. Ang tinatanong po ni Honorable Marcoleta, sa tingin mo, sa pakiramdam mo, alin ba ang totoo at saka peke rito? Hindi mo ba naririnig yung pagtatanong ni Honorable Marcoleta? Yung iba nga nagbabago na eh. At alam ko ang dahilan. Ikaw naman, matigas ang ulo mo na you stand na itong dalawa ay totoo. Hindi po pwede yun eh. Hindi ko rin nga alam kung paano ka naging sangguniang bayan secretary. Tuloy eh. Ang tanong niya ay sa tingin mo, alin ang totoo dito? So, that is the last defense that you will have. Pag may nag-motion dito, I will not object anymore. Napakatigas na ang ulo mo. As a matter of fact, Mr. Chairman, I have a pending motion. And if you will continue to lie, I will not withdraw my motion. Let it be. Mr. Chair, may I be allowed to explain my position? Yes, Chairman Akop, please proceed. As far as this representation is concerned, ang peke po rito, yung dated February 20, na a resolution reclassifying land from agricultural to industrial and other uses covered. Ang may pirma lang dito na totoo ay yung Sangguniang Bayan Secretary at saka si Mayor doon sa front page. Itong second page, pinirmahan ng presiding officer na si Presiding Officer Santos at pinirmahan ni Mayor tong resolution na ito. At yung resolution na dated March 10, walang pirma si Mayor. Ang may pirma lang yung presiding officer, the late Vice Mayor Wong. At nang nakapirma doon sa front ay yung presiding officer, the late Vice Mayor Wong. Hindi kayo consistent eh. Ako, investigador, nakikita ko may diferensya. Kasi itong second page, pwedeng yung pinirmahan ng mga konsehal dati, pwedeng i-attach lang eh. Di ba? Kaya ikaw, Sangguniang Bayan Secretary, kaya ka matigas sa tingin ko, kasi kanina pa ako nakikinig eh, dahil kasama yung pirma mo eh. Maski sa front page. I'll walk you there. May pirma ka nga rito, isang pirma mo, kung gusto mo, dalhin ko rito yung forensics ng krami. Kaya nga nag-certify ka na totoo. Pero ang may pirma lang doon sa front page ay si Mayor. Pero doon sa inaakala kong totoo, yung dated March 10, 2020, walang pirma si Mayor dito. Ang may pirma lang ay yung presiding officer. Pwede rin inay-attach yung pirma lahat ng konsehal. Kasi nangyari na yan sa pag-iimbestiga nung ako'y pulis eh. Na yung second page, yung mga pirma, pwedeng i-attach ng mga pirma nung nakaraang mga resolusyon. Diba? Thank you, Mr. Chair. At Mr. Chairman, at yun, Sandali. That's all, Chairman. Anyway, at Mr. Chair, yun ang in addition to Chairman Akop, yun ang sinasabi ni Consel Randy Flores eh. In-attach nga lang tong mga signature nila eh. And as a matter of fact, Mr. Chairman, kahit sinong konsehal, by resolution, you will reclassifying 23 titles. Huh? How can you do that? You can do that by a mere resolution. Hindi ka naman, bobo ka ba? Para hindi mo maintindihan na resolution ang title ng reclassification ninyo. Kaya Mr. Chairman, I have a standing motion. Kung maninindigan pa rin ang taong ito, I will not withdraw my motion.